Nagtataka ka rin ba kung bakit halos lahat ng tao sa mundo, English ang ginagamit para magkaintindihan? Mula sa business, science, hanggang sa paborito nating mga pelikula at kanta. Parang English na ang default language. Paano nga ba nangyari na isang wika lang mula sa isang maliit na isla sa Europa ang naging universal language? Tara, alamin natin ang kwento sa likod nito. Para maintindihan natin to, kailangan nating balikan ang kasaysayan. Noong 16th and 17th centuries, nagsimulang mag-explore ang Great Britain. Sinakop nila ang napakaraming teritoryo sa buong mundo at nabuo ang tinatawag na British Empire. Sa sobrang lawak nito, sinasabing the sun never sets on the British Empire. Kasama sa mga nasakop nila ang North America, Australia, India at malaking bahagi ng Africa at Southeast Asia. Saan man sila magpunta, dala-dala nila ang kanilang wika, kultura at sistema ng pamamahala. Sa mga eskwelahan, sa gobyerno, sa korte, English ang ginagamit. Kaya ang mga lokal na populasyon napilitang aralin ng English para makasabay sa kalakaran at magkaroon ng mas magandang oportunidad sa buhay. Dito pa lang, naitanim na ang buto ng pagiging global ng English. Pagkatapos ng World War II, humina ang British Empire. Maraming bansa ang lumaya. Pero may bagong superpower na umusbong, ang United States of America. At ano ang wika nila? English din. Sa panahong ito, ang Amerika ang naging sentro ng ekonomiya, teknolohiya at kultura sa buong mundo. Sila ang nanguna sa Industrial Revolution, sa pag-unlad ng mga korporasyon at sa financial markets. Ang Wall Street sa New York ay naging sentro ng pandaigdigang pananalapi. Para makipagkalakalan sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kailangan mong mag-English. Ang dolyar ang naging world's reserve currency at lahat ng major business transactions ginagawa sa English. Hindi lang sa business, isipin mo na lang ang Hollywood. Ang mga pelikulang gawa sa Amerika ipinapalabas sa buong mundo. Ang mga kanta ng mga American artists mula kay Elvis Presley at Michael Jackson hanggang kina Taylor Swift at Beyoncé, pinapatugtog at kinakanta sa bawat sulok ng planeta. Dahil sa impluensya ng American pop culture, mas lalong naging pamilyar at cool ang English sa pandinig ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. Nagkaroon ng isang cultural desire na matuto ng English para maintindihan ang mga paboritong kanta, mapanood ang mga sikat na pelikula nang walang subtitles at makasabay sa usapan. Dumating naman ang digital age at ang internet. Saan ba nagsimula ang internet? Sa United States din bilang isang military project. Kaya naman sa simula, halos lahat ng content online nasa English. Ang mga unang programming languages, mga unang websites, mga unang social media platforms, lahat English-based. Para makasali sa global conversation online, para makakuha ng impormasyon, para makipag-ugnayan sa iba, kailangan mo ng at least basic English. Kahit na ngayon, marami ng content sa iba't ibang wika, English pa rin ang nananatiling dominant language of the internet. Isama pa natin ang mundo ng science at academia. Kung isa kang scientist, researcher o scholar, saan mo ipapublish ang iyong findings para mabasa ng buong mundo? Sa mga international journals, na karamihan ay nasa English. Ito ang naging standard para masigurong ang kaalaman at discoveries ay mabilis na maibahagi at mapag-aralan ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa. Kapag may international conference, ano ang official language? Kadalasan, English. Kaya kung gusto mong maging bahagi ng global academic community, kailangan mong maging bihasa sa English, pati sa larangan ng aviation at international travel. Para maiwasan ang miscommunication na pwedeng magdulot ng peligro, itinakda na English ang official language of the skies. Lahat ng piloto at air traffic controller sa buong mundo, kahit saan pa sila galing, ay kailangang mag-usap sa English. Kapag nag-travel ka sa ibang bansa, mapapansin mo na sa mga airport, hotel at tourist spots, laging may English signs at English-speaking staff. Ito ang tulay para magkaintindihan ang mga taong may iba't ibang lahi at wika. So, ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang pagiging global ng English ay mayroong pros and cons. Ang magandang dulot nito ay nagkaroon tayo ng isang common language para sa communication. Pinadali nito ang business, diplomacy at cultural exchange. Nakakapag-aral tayo ng mga kurso mula sa mga top universities online. Nakakahanap tayo ng trabaho sa mga international companies. Nakakakonekta tayo sa mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Naging mas maliit at mas konektado ang ating mundo dahil sa English. Pero mayroon ding downside.
Ang dominance ng English ay maaaring maging banta sa ibang mga wika at kultura. Dahil sa sobrang focus sa English, minsan nakakalimutan na natin o nababalewala ang sarili nating wika. May mga wika sa mundo na nanganganib ng mamatay dahil mas pinipili ng mga kabataan na magsalita ng English. Nagkakaroon din ng language hierarchy kung saan mas tinitingala ang mga English speakers at minsan nagiging basehan pa ito ng talino o social status na hindi naman dapat. Sa Pilipinas, ramdam na ramdam natin yan. Ang English ay official language natin kasama ng Filipino. Malaking advantage ito sa atin. Lalo na sa global job market, kilala ang mga Pilipino bilang mahuhusay mag-English. Pero mahalaga rin na balansehin natin ito. Habang niyayakap natin ang English bilang isang global tool, huwag nating kalimutan na pagyamanin at ipagmalaki ang ating sariling wika, ang Filipino at ang iba pa nating mga katutubong wika. Sila ang kaluluwa ng ating pagka-Pilipino. Sa huli, ang pagiging global language ng English ay resulta ng isang komplikadong kombinasyon ng kasaysayan, kapangyarihan ng ekonomiya, impluensya ng kultura at pagsulong ng teknolohiya. Hindi ito nangyari overnight. Ito ay produkto ng daan-daang taon ng global events at sa ngayon, ito ang realidad ng ating mundo. Isang wika na nagbubuklod sa atin sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Kaya sa susunod na manunood ka ng Hollywood movie, makikinig ng international music o magbabasa ng article online, alalahanin mo ang mahabang kwento sa likod ng wikang ginagamit mo. Hindi lang ito basta salita, ito ay refleksyon ng ating shared global history. Sana may natutunan kayo sa ating usapan ngayon. Kung may mga tanong kayo o may gusto kayong idagdag, i-comment nyo lang sa baba. At huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.